Where do you think you're going? Leave me alone! Lumakad siya palabas para bumalik sa opisina niya. Mainit din ang ulo niya kay Nick, kaya hindi niya to gustong kausapin. Bago naman niya malak ang pinto ng silid niya, ay nakasunod na si Russell na kaagad na iniharang ang katawan. Sa loob ng silid ay hindi muna to nagsalita. Kung anong iniisip nito ay hindi niya tiyak. You hide our child from me all this time. Wika nito matapos ang mahabang patlang. Anak ko, Russell. Huwag mong kalimutan na itinaboy mo ako sa buhay mo noong mga panahon na wala akong makapitan. Alam ko kung anong pagkakamaling nagawa ko sa'yo. And I'm begging for forgiveness for all the mistakes I've done. Forgiveness? Pinahid niya ang luha sa mata, saka sinalubong ang mga mata nito. Mabubura ba ng paghingi ng tawad mo mga sakit na pinagdaanan ko dahil sa pagtalikod mo? Alam kong hindi, pero gusto kong bumawi. I was so in love with you. Mahina niyang wika nang hindi niya na maitago ang sakit sa dibdib niya. Gusto niya na lang ilabas para lumuwag ang pakiramdam niya. Tiyak niyang lalo siyang hindi tatantanan nito, ngayong alam na nito ang tungkol kay Zach. Isinugal kong sarili ko. Kahit ilang beses na akong sinabihan iiyak lang ako sa'yo. I'm so sorry. At minahal din kita, Esmeralda. Minahal kita. Kaya nga ako nasasaktan dahil akala ko. Dahil akala mo ano? Na gold digger ako? Na nagtatarget ako ni mayayamang katulad mo? Ni Nick? O ng tatay mo? Bullshit, Russell. Isaksak mo sa baga mo yung kayamanan mo. Dahil hindi na ako tatanggap ng kahit 5 galing sa'yo. Handa akong pagdusahan ang ginawa ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa inyo ng anak natin. No! Never again. Please, I'm begging you. You've lost your chance, Russell. Makuha mo na lahat ng gusto mo dito sa Metro Pacific. Pero hindi mo makukuha ang pagkakataong hinihingi mo para makabawi. Hinanap kita, Esmeralda. Nagdusa din ako noong mga panahon na hindi ko alam kung saan ka hahanapin. I don't care what you have gone through. Ang alam ko lang ay wala ka sa tabi ko noong mga panahong namatay ang inay ko. O noong mga panahong halos maghahasa ako ng kung sinong lalaking gusto akong dukutin. You were not there when I was having a nightmares, or anxiety, or postpartum. Naroon ka lang nung mga panahong masaya pa ako dahil akala ko masarap ko mahalin. Esmeralda, ang kapal naman ng mukha mo. Kung babalik ka sa akin ngayong nakatayo na ako pagkatapos sa maraming unos sa pinagdaanan ko mag-isa. You may be one of the wealthiest man on earth, Russell, but I don't need a single cent you can offer anymore. Tumingala si Russell para huwag mawala ang luha sa mata. Gusto rin niyang humagulkol, pero pinatatag niya ang sarili kahit naninikip ang dibdib niya sa emosyong hindi pa makalaya. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Russell na damayan siya sa mga panahong gusto niyang bumigay, katulad ngayon. Katulad ng sinabi niya kanina, hindi na ito magkakaroon ng pagkakataon na bumawi. Kung gusto mong kamuhian kita lalo, kuhanin mong karapatan mo sa anak ko. Maghain ka ng petition sa korte at hindi ko aatrasan. Pero mas lalo kitang kakamuhian kapag ginawa mo yun. Lumakad palayo si Russell hanggang sa marating nito ang pinto. Pinakawalan niya ng tuluyan ang mga luha niya sa mata na makalabas ito sa silid. Humagulgol siya ng humagulgol. Pagkatapos ng mahabang panahon, ay nailabas niya ang lahat ng sama ng loob niya sa lalaking pinagkatiwalaan niya noon sa buhay at kinabukasan niya. Isang oras niyang ninamnam ang pag-iisa sa loob ng silid. Ayaw niyang lumabas at ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Kahit kay Nick ay masama ang loob niya. Ano man kaya sila nagpakasal na dalawa, dapat ay igalang nitong pribado nilang buhay. He trusted Russell so much to the point that he already betrayed her trust. Nagawa lang niyang sagutin ang sumunod nitong tawag nang kumalma na ang dibdib niya at nailabas niya ang lahat ng gusto niyang iiyak. Hello, Esmeralda? How are you? Russell said you were having a breakdown. Nag-away ba kayo? Isang matabang na ngiti ang pinakawala niya. Pakiramdam niya ay gusto niya ulit kumawala ang mga luha niya sa mga mata.
Bakit nalimutan mong si Russell ang kinamumuhian kong tao ngayon, Nick? Ipinapaubaya mo ang kumpanya sa kanya. Pati ang mga sekreto natin pinagkatiwala mo na rin? He is a good man. Marami siyang plano para sa inyong dalawa. Without even considering whether I want to return to him or not? At pumayag kang i-annul ang kasal natin dahil sa utos niya? That's the best thing to do. Hindi pa natapos ang sasabihin ni Nick ay humagulgol na siya muli. Sa pagkakataong iyon, ay gusto niyang murahin na matanda na akala niya kaya niyang pagkatiwalaan. Kasi hindi mo na ako kailangan. Dahil nandiyan ang anak mo na siyang gusto mong pamahalaan ng lahat ng may iwan mong ari-arian. You also believe that I'm a gold digger, don't you? Kaya ako yung ginamit mong panangga sa anak-anakan mong gahaman. Dahil alam mong anumang oras ay pwede mong bawiin sa akin ang yaman mo. Dahil gold digger lang naman ako. I'm guilty as a charge, Esmeralda. I'm sorry. Ngayon at hindi mo na ako kailangan. Ano gagawin mo? Magpa-file ka ng annulment? Richard would go back to Manila while Roger is here to take care of me. Sila na Attorney Russell ang bahala mag-asikaso ng pagpapawalang bisa na kasal natin. Ibinaba niya na lang ang telepono kahit nagsasalita pa si Nick sa kabilang linya. Hindi na natapos ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya, wala na siyang kakampi at ginamit lang siya ng lahat para sa pansariling interes. Kung gaano siya katagal umiyak ay hindi niya alam. Ni hindi na siya lumabas ng kwarto kahit anong katok at gawin ng mga empleyado. Nagligpit siya ng gamit dahil wala na siyang balak na babalik pa sa opisina bukas. Lalayo na lang ulit siya kay Russell, pati na kay Nick. Bakit marami kang dalang gamit? Tanong ni Russell nang lumabas siyang may dalang isang maliit na kahon. Kaunti lang naman ang personal niyang gamit roon. Don't talk to me. Esmeralda, please. Ako nakikiusap, Russell. Tahimik na yung buhay ko. Napakaraming babae dyan na naghahabol sa'yo. Huwag na ako, please. No, Esmeralda. No. My life has no meaning without you. Uubusin ko pati huling hininga ko. Kakahingi ng tawad ko sa'yo, mapatawad mo lang ako. If I forgive you, would you stop chasing me? Kung pagpapatawad lang naman ang hinihingi mo, ibibigay ko sa'yo para tantanan mo kami ng anak ko. Kapag ba pinatawad na kita, hindi ka na magpapakita kahit kailan? No. I forgive you, Russell. Kung yan ang paraan para wag mo nang guluhin ang buhay namin ng anak ko, pinapatawad na kita. No, Esmeralda. Please. Nang tumalikod siya, ay hindi na siya lumingon. Nakita na lang niya ulit si Russell na bumukas ang elevator at sumakay siya. Nakatayo pa rin ang binata kung saan niya ito iniwan. Naghihilam sa luha ang mga mata na nakatanaw sa paglayo niya. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya sa kabila ng marami niyang pag-iyak kanina. Kahit nilabas na niya ang lahat ng sama ng loob niya kay Russell, ay hindi man lang nabawasan ang paninikip ng dibdib niya. At dahil hindi siya nagpasundo sa driver, ay nagpatawag na lang siya ng taxi sa labas. Madilim na ang paligid at ipinagpapasalamat niya dahil pwede niyang itago ang pamumugto ng mga mata. Lumingon siya na maramdamang tila may nakasunod sa kanya o na magbamasid. Kinalma niya ang sarili at ipinaalala na si Russell lang yon. Nagpanik lang siya. Mula nung mangyari ang muntikang pagdukot sa kanya noon, ay nagkaroon na siya ng paminsan-minsang anxiety at panic attacks. Ma'am, nariyan na po ang taxi niyo. Wika ng isang security personnel na lumapit. Kumunot ang noo niya na mapansin na bagong mukha iyon. Ilang linggo na siyang nagtatrabaho sa Metro Pacific, kaya't kilala niya na mga empleyado, lalo na ang nagbabantay sa front gate. At hindi rin niya alam kung bakit hindi niya maihakbang ang mga paa. Pakiramdam niya ay kapahamakan ang dulot ng kadiliman sa labas. Nang makita niya si Russell na lumabas sa lobby, ay saka lang siya lumakad. Mula sa sulok ng mga mata ay naaninag niyang anino ng binata na nakasunod sa kanya. Sa kabila ng galit na nilabas niya, ay nakaramdam din siya ng kapanatagan kahit paano. Hawak ng security guard ang pinto ng taxi at binuksan iyon. Nang matanaw niya ang matabang lalaki na nakasakay sa driver's seat, ay umatake ang anxiety niya. Humakbang siya paatras na ipinagtaka ng security guard. Kasabay ng pagsigaw ni Russell ng pangalan niya,
ay ang paglapit ng isang lalaki mula sa likuran niya. Tinakpan nito ang bibig niya sa kapilit na pinasasakay sa taxi. Nagkagulo ang lahat. Dumami bigla ang tao sa paligid na hindi niya alam kung saan nagmula. Lahat doon ay nagsusuntukan. Ibig sabihin ay may kakampi siya roon para pigilan ang tangkang pagkidnap sa kanya. Nagpupumiglas pa rin siya kasabay ng panalamig ng buo niyang katawan dahil sa bumalot na takot. Katulad ito na nangyaring pagdukot sa kanya noon. Nasa kamay ulit siya ng masasamang loob at hindi malayo mangyari na ngayon ay matangay na siya ng tuluyan at magahasa. Bigla rin siyang nag-alala para sa anak. Paano kung hindi na siya makabalik? Sir Russell! Sigaw ng isang lalaki na may pumutok na baril. Habang hila siya ng lalaking papasok sa taxi, ay bumagsak naman ang katawan ni Russell na halos isang dipa mula sa paanan niya. Lahat ay kay Russell dumamay. Nawalang atensyon sa kanya ng mga tao hanggang sa manlabo ng paningin niya dahil naisakay na siya sa itim na sasakyan. Itim na sasakyan. Hindi yun ang taxi na naghihintay kanina. Pero nakatakip pa rin ang bibig niya ng lalaking hindi siya binibitawan. Wala na siyang lakas para lumaban. Kinain na siya ng takot at maraming alalahanin. Kung hindi na siya bubuhayin ng masasamang loob na dumukot sa kanya ngayon, ay hindi niya na makikita ang anak niya. Gusto na ring bumigay ng dibdib niya. Gusto niya na lang ipagpasa Diyos ang lahat dahil wala na siyang magawa. Uubusin ko pati huling hininga ko kakahingi ng tawad sa'yo. Mapatawad mo lang ako. Sapat na ba para kay Russell ang ibinigay niyang kapatawaran kanina? Tiyak na nanganganib rin ang buhay nito dahil sa tama ng baril. Iniiyak na lang niya ang lahat ng sakit na tumutusok sa dibdib niya ngayon. Minahal naman niya ng totoo si Russell. Naibigay naman niya ng buo ang sarili noon. Wala nga siyang itinira para sa sarili niya. Huwag ho kayong umiyak, ma'am. Ligtas na ho ang anak niyo at makikita niyo siya sa pupuntahan natin. Binitawan ng lalaki ang bibig niya at pinaayos siya ng upo. Ang anak ko? Muntikan na ho kayo madukot ng mga tauhan ni Sofia. Mabuti na lang hindi kami pinaalis ni Sir Russell sa pwesto kahit kanina pa kami pinapalayas ng buong guard doon. Russell? Nabaril si Russell. Tila wala siya sa sarili. Hindi niya alam kung sinong uunahin. Si Russell ba na nabaril ngayon lang? O ang anak niyang hindi niya alam kung nasaan? Lumabas pa ho kasi si Sir Russell eh. Sabi naman namin na kami nang bahala. May death threat din yung galing kay Sofia, kaya hindi namin pinalalabas sa sakyan. Sumuong pa palabas ang gate na makita kayong lumabas. Nitong-nito na siya sa mga nangyayari. Paanong lumitaw na naman si Sofia? Ngayong nakakulong to noon pa. Nasaan ho ang anak ko? Sa bahay ho nila Sir Eduardo. Ipinilin kasi ni Sir Russell na ano man ang mangyari sa kanya, wag po kayong pababayaan mag-ina. Paano niya nalaman ang tungkol sa anak ko? Hindi ko ho alam. Itinawag lang niya ngayong hapon na may batang kukuhanin sa bahay ni Nichu. Safe naman ho ang anak niyo. Mababait po si Sir Eduardo at Ma'am Helena. Kalahating pag-aalala niya ay nawala. Kung nasa kamay ng mga Alonso si Zack, ay hindi na siya dapat magamba sa kaligtasan nito. Tres, kailangan ng tulong ni Sir Russell dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagdurugo sa dibdib niya. Pumunta ka sa Makati Medical Center ngayon din. Gustong kumawala na malakas sa tibok sa dibdib niya sa narinig. Kung anyumang galit ay namahay sa dibdib niya ay napawing lahat ngayon. Pwede ba tayo magpunta sa ospital? Hindi ho pwede. Wala hong utos sa amin. Magagalit yun sa amin kapag sinuway kami. Biniro pa naman kami ni Sir Russell kanina na kahit sa hukay niya, wag ko daw ho kayong dadalhin. Hindi siya ngumiti sa pagbibiro ng lalaki. Gusto niyang hilingin na sana'y panaginip lang lahat ng to. Na sana'y hindi totoong nabaril si Russell. Pumasok ang sasakyan sa kinalululanan ni Esmeralda sa isang magarang bahay na may malawak na bakuran. Malaki din ang bahay ni Nick. Pero di hamak na maganda at makabagong disenyo ang bahay ng mga Alonzo. Bumaba siya mula sa sakyan at iginiya siya ng isang katulong papasok sa loob ng kabahayan. Doon ay nakatayo at tila naghihintay sa kanya ang mag-asawang Eduardo at Helena. Zack! Tatakbo siyang lumapit sa ginang at mabilis na kinuhang anak.
Bakit niyo ho siya kinuha? Ligtas naman siya sa bahay ni Nick. Hindi na siya dapat dinala dito. Wala siyang kasama doon kung hindi mga katulong. Sagot ng ama ni Russell. Tumito muna kayo habang isinasagawang investigasyon sa nangyari kanina. It wasn't clear if Sophia had something to do with it. Ang anak ko, kamusta si Russell sa ospital? Naroon na si Dante. Papunta na rin ako doon. Hinihintay ko lang dumating si Esmeralda. Don't worry about your son. He'll be alright. Niyakap sandali ni Eduardo ang asawa nito. Saka dinambian ng halik sa labi. Itinuon naman niyang atensyon sa anak na walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Patuloy niyo muna sila sa guest room. Babalitaan kita agad kung kamusta ang kalagayan ng anak ko. Mag-iingat ka. Nang makaalis si Eduardo Alonzo, ay ikinaya siya ni Helena sa magiging silid nila pansamantala. Tila siya na sa isang 5-star hotel dahil carpeted na sahig ang loob niyon at may king-size bed. Malaki din ang TV na nakahang sa dingding. May malaking paso ng halaman palabas sa balkonahe at sariling banyo. Make yourself feel at home, Esmeralda. Okay lang ba kung kargahin ko munang apo ko? Para pa rin siyang natutulala na hindi mapaniwalaan ng mga nangyayari. Parang kailan lang ay namumuhay silang tahimik sa Amerika, malayo sa guluhan ng Pilipinas at malayo sa piling ni Russell. Ilang beses niyang ipinangako sa sarili niya na hinding-hindi ito magiging Alonzo. Pero ngayon ikup-kup siya ng mga ito at wala siyang pagpipilian kung hindi ang ipakilalang anak. Paano niyo ho nasabing apo niyo si Zach? Asawa ko si Nicholas Chu. Noon pa kayo pinapahanap ni Russell. Dahil may nakapagsabi na nabuntis ka. A week or two after? You were all over the news because you married Nick. Kung ano man ang dahilan mo sa pagpapakasal, may karapatan pa naman siguro kami na makasamang apo namin. Hindi niyo ho ba tatanungin kung totoong anak siya ni Russell? Alanganin niyang tanong. Kaninang pagpasok niya ay si Helena mismo ang may karga sa anak niya. Hindi sinuman sa mga katulong. Hindi niya alam kung dapat siya mangamba dahil baka isang araw ay sa korte naman sila magkita para sa kustodiya ni Zach. Hindi maikakaila ni isa siyang Alonzo, Esmeralda. Siguro nga ay mas kamukha mo siya. But his eyes and smile are Alonzo straight. Kahit bulat-latin natin ang mga lumang larawan ni Russell, ganyan-ganyan din siya noong maliit pa. Ngumiti ito na tila gustong ipahiwatig na hindi ito kaaway. Noon ay nagtataka ako kung bakit nahumaling si Russell sa'yo, na sa kabila na may asawa ka na, ay hindi siya tumigil na maghintay kung kailan kayo maghaharap muli. To relieve himself of the guilt he was holding into? Isa na siguro yon. Sagot naman ni Helena. Na noong mga panahong ipinagtatabuyan ka niya, ay alam mo nang buntis ka at kailangan mo siya. Hindi niya maiwasang maging emosyonal sa alaalang iyon. Palagi namang ganoon, hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala niya kung paano siya tila pulubing namamalimos sa bigyan siya ng tirahan dahil hindi niya alam kung saan sila pupulutin ng anak niya. Thanks to Nick and his money. Sarkastiko niyang wika. Kilala niyo ho ba ako bilang gold digger? Russell accused me of that, so I assume he mentioned that to you. May mga kaibigang nagpahatid ng ganyang paalala sa amin. Hindi kinaila ni Helena ang pagkakakilala sa kanya. Ipagpaumanhin mo kung nagkaroon kami ng akusasyon laban sa iyo. Hindi ka na ipakilala ng formal ni Russell noon, kaya't walang paraan para makilala ka namin ng lubusan. He admitted, however, he was planning to introduce you to the family at Alonzo anniversary. Hindi nga lang natuloy dahil hindi na umayon ang pagkakataon. Isang mapait na ngiti ang pinakawala niya. He introduced another woman instead. Yung kauri niyo, yung hindi gold digger. Hindi naman sila naging magkasintahan ni Leia. Mabilis din sagot ni Helena. At sa loob ng halos 2 taon, sa alaala mo umikot ang mundo ni Russell. Hindi nga siguro natin kayang ibalik ang mga nasayang na panahon at mga pagkakamaling sumugat sa puso mo. Pero sana may pagkakataon pa para makabawi si Russell sa inyong mag-ina. Naging mabait naman ang Diyos dahil hindi niya kayo pinabayaan ni Zach.
Hindi niya napigil ang luha naglanda sa pisngi niya. Kung alam lang nito kung paano siya nagalit noon sa Diyos sa maraming trahedyang pinagdaanan niya. Mabait ho ang Diyos. Baka nakalimutan lang ako sandali ng Diyos noon na bantayan. Kaya dumaan muna ako sa maraming pagsubok bago ko nahanap ni Nick. Mapait na ngiti ang pinakawalan niya pagkatapos. I've learned from Russell that your mother died. I'm sorry for your loss. Pwede niyo hong kargahin si Zach at alagaan. Pag-iiba niya ng usapan. Pero kapag bumalik na si Nick mula sa Amerika, ay babalik kami sa bahay ng asawa ko. Salamat. Lumapit si Helena sa kanya para kuhanin ng anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang sumungaw siya sa bintana. Kailangang makausap niya si Nick para pabalikin na ito sa Pilipinas. Hindi pwedeng dito sila magtagal dahil may asawa siyang tao. Makalipas ng kalahating oras, itumawag si Eduardo kay Helena. Ligtas na raw sa panganib si Russell na ipinagpasalamat niya kahit paano. Napakahirap maging ina, no? Nakangiting wika ni Helena sa kanya. Tuwing may panganib sa buhay nila, gusto natin mawala na lang ng ulirat kapag nagkakasakit ang anak natin o kapag may problema silang hindi sinasabi. Nararamdaman din natin ang sakit na yon. Kaya ipagpaumanhin mo, ilang beses ko nang itinulak si Russell sa ibang babae para lang mabaling ang atensyon niya sa iba. Pero sadyang ikinukulong niyang sarili niya sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi niya alam kung dapat niyang ikasaya yon. May asawa na siya para pangarapin pang matupad noon ang pinangarap na maging asawa ni Russell. Ngayong magkikita na sila ng anak niya, siguro ho ay mawawala na ang galit sa dibdib niya. Baka yun lang naman noong humihila sa kanya para huwag kumawala sa nakaraan. Hindi ko alam. Salungat ni Helena. Hindi mo ba gusto mabuong pamilya niyo ni Zach? Mabilis siyang umiling. Wala sa bokabularyo niya makipagbalikan kay Russell. Mabuti naman ho't nakaligtas na si Russell sa panganib. Kung gusto niya ng visiting rights kay Zach, hindi ko na ho ipagkakait. Magkasama ho kami sa trabaho dahil bumili siya ng share sa Metro Pacific. Pero hanggang doon lang ho. Gusto ko ring makahanap na siya ng panibagong pag-ibig. Hindi sumagot si Helena. Kung anong iniisip nito habang nakatitig sa kanya, ay wala siyang idea. Pero kailangan nilang makaalis ni Zach sa bahay ni Eduardo at Helena bago pa makalabas si Russell sa ospital.